Hindi na po kayo ang may-ari ng bahay na ito, ma'am. Ang mga salita ay tumusok sa pandinig ni Tala Alcantara na parang bubog, malamig, matigas, walang emosyon. Mas malamig pa sa hanging humahaplos sa kanyang balat mula sa nakaawang na pinto. Nakatayo sa harapan niya ang isang lalaking naka-Amerikana, isang abogadong hindi niya kilala. Sa likod nito, sa may pintuan ng kanyang pinakamamahal na bahay diwa, ay nakatayo ang isang babaeng hindi niya rin kilala. Ngunit ang tindig nito ay tila isang reynang mananakop. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang pulang bestida na sumisigaw ng kapangyarihan. Si Luna Lazaro. Nanginginig ang kamay ni Tala habang hawak ang mga dokumentong iniabot sa kanya. Ang pangalan ni Luna Lazaro ay paulit-ulit na nakasulat sa bawat pahina. Sa ilalim ng mga salitang Deed of Absolute Sale, isang panaginip, isang masamang panaginip, gigising din ako. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Ngunit ang bigat ng papel sa kanyang kamay ay totoo. Ang ngisi sa labi ni Luna Lazaro ay totoo. Ano? Anong ibig sabihin nito? Hirap na tanong ni Tala. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa ilalim ng balon. Ito ang bahay ko. Ang bahay namin ni Dante. Ang bahay diwa. Hindi lang ito isang bahay. Ito ang kaluluwa niya. Bawat haligi, bawat bintana, bawat sulok ay isinilang mula sa kanyang mga pangarap. Naaalala pa niya ang gabing iginuhit nila ni Dante ang mga unang plano sa isang tissue paper sa kanilang paboritong restaurant. Ang bawat espasyo ay dapat may diwa, may kaluluwa. Mahal ko. Bulong ni Dante noon habang ang mga daliri nito ay nakahawak sa kanyang kamay na may hawak na lapis. Iyon ang gabing isinilang ang pangalan ng kanilang obra maestra, ang kanilang pangarap. Pero ngayon, ang pangarap na yon ay nagiging abo sa kanyang harapan. Well, technically, nagsalita si Luna sa unang pagkakataon. Ang boses ay kasing talas ng tingin nito. It was his to sell, at binili ko. It's all legal and binding. Isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang huminto sa kanilang driveway. Si Dante. Dumating na ang asawa niya. Isang alon ng pag-asa ang biglang bumuhay sa nanlalamig na puso ni Tala. Ipaliwanag mo sa kanila, Dante, sabihin mong nagkakamali sila. Ngunit nang bumaba si Dante mula sa sasakyan at makita ang eksena sa kanilang pintuan, hindi galit o pagtataka ang nakita ni Tala sa mukha nito, kundi pagkataranta at hiya. Hindi ito tumingin sa mga mata ni Tala. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig. Dante, basag ang boses ni Tala. Ano ang nangyayari? Sino sila? Tala, mag-usap tayo sa loob, pakiusap ni Dante. Sa wakas ay nag-angat ng tingin, ngunit puno iyon ng pagsusumamo na hindi maintindihan ni Tala. Wala na kayong dapat pag-usapan pa, Dante, sabat ni Luna. Lumakad ito papalapit at tumayo sa tabi ni Dante na parang ito ang may-ari ng lugar. I think it's time for you to leave, Mrs. Alcantara, or should I say, Miss Alcantara. Ang bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga mata. Napatingin siya sa loob ng bahay, ang larawan ng kanilang pamilya sa pader. Ang maliit na sapatos ng bunso niyang si Bunso sa may hagdanan. Ang kwarto sa itaas kung saan natutulog ang kanyang panganay, si Sinag. Si Sinag. Biglang bumalik sa alaala ni Tala ang isa pang papel na nasa loob ng kanyang bag. Ang bill mula sa ospital. Ang sulat mula sa doktor na nagsasabing kailangan na ni Sinag ng operasyon sa puso sa lalong madaling panahon. Ang perang para doon. Ang perang nakatabi nila. Ang perang pinag-ipunan nila mula sa mga naunang proyekto. Dante! Nanginginig ang boses ni Tala. Puno ng hindi pa pinapakawalang mga hikbi. Ang pera para sa operasyon ni Sinag.
Sabihin mo sa akin na hindi mo ginalaw. Ang katahimikan ni Dante ay ang pinakamasakit na sagot. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang pera, kundi ang pundasyon ng kanyang buong buhay. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ng kanyang mga pangarap, ng buhay ng kanilang mga anak. I'm sorry, Tala. Halos pabulong na sabi ni Dante, hindi pa rin makatingin ng diretso. Sorry? Tumawa si Tala, isang tawang walang saya, puno ng pait. Sorry? Sinira mo ang buhay namin, Dante. Sinira mo ang pamilya natin. Tumawag na kayo ng security. Malamig na utos ni Luna sa abogado. Ayokong magkaroon ng eskandalo. 2 unipormadong gwardiya ang lumapit kay Tala. Hindi sila marahas. Ngunit ang kanilang presensya ay isang malinaw na mensahe. Hindi na siya pwedeng manatili dito. Sandali lang. Pakiusap ni Tala. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Ang mga gamit ng mga anak ko, kukunin ko lang. Mayroon kang 1 oras para ilabas ang mga personal na gamit mo at ng mga bata, sabi ng abogado. Pagkatapos niyan, ituturing na itong pag-aari ng bagong may-ari. Parang isang robot na walang kaluluwa, naglakad si Tala papasok sa bahay na minsan ay tinawag niyang tahanan. Bawat hakbang ay isang pasakit. Dinaanan niya ang sala kung saan sila nagtatawanan, ang kusinang pinaglutuan niya ng libo-libong almusal, ang hagdanang naging saksi sa mga unang hakbang ng kanyang mga anak. Sa kwarto ni Sinag, niyakap niya ang unan na may amoy pa ng kanyang anak. Dito, sa tabi ng kama, ang huling larawang iginuhit ni Sinag, isang bahay na may masayang pamilya sa harap. Isang malaking araw at mga ibon sa himpapawid. Ang bahay diwa. Hawak ang 2 maleta na puno ng damit ng mga bata at ilang mahahalagang gamit. Lumabas si Tala. Si Dante ay nakatayo pa rin doon, parang isang estatwang gawa sa pagsisisi. Si Luna naman ay abala na sa pag-uusap sa cellphone, tila isa lang itong ordinaryong transaksyon sa negosyo. Walang salitang namutawi sa bibig ni Tala. Tiningnan niya si Dante sa huling pagkakataon. Isang tinging puno ng sakit, pagkasuklam at kawalan. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Nang marinig niya ang dahan-dahang pagsara ng malaking gate na bakal sa kanyang likuran, ang tunog na yon ay parang isang hatol, isang sentensya. Ang pagtatapos ng lahat ng pinaniwalaan niya. Nakatayo sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng papalubog na araw, niyakap ni Tala ang kanyang sarili. Ang mga sasakyan ay dumadaan na, tila walang nakikita, walang nakakarinig sa tahimik na pagsigaw ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag at muling kinuha ang bill ng ospital. Ang mga numero sa papel ay lumabo dahil sa kanyang mga luha. Wala na siyang bahay, wala na siyang pera, wala na siyang asawa. Ang tanging natitira sa kanya ay 2 anak na kailangan siyang maging malakas at isang pirasong papel na nagsasabing kung hindi siya makakahanap ng paraan, baka mawala rin sa kanya ang lahat. Hindi alam ni Tala kung gaano siya katagal na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang mga ilaw ng poste at mga sasakyan na ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Bawat busina ay parang sigaw sa kanyang tainga. Bawat taong naglalakad ay tila humuhusga sa kanya. Isang babaeng may 2 maleta, nakatayo sa kawalan, mukhang basahan na itinapon matapos gamitin. Kailangan niyang gumalaw, kailangan niyang umalis. Pero saan siya pupunta? Ang mga anak niya, si Sinag at Bunso. Nasa bahay sila ng kapatid niya para sa isang sleepover. Salamat sa Diyos. Hindi nila kailangang makita ito. Hindi pa. Paano niya sasabihin sa kanila na wala na silang babalikan? Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang cellphone. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Ang nag-iisang tao na sasagutin ang tawag niya kahit
anong oras, kahit anong dahilan. Bebeth, iyon lang ang nasabi niya nang sagutin ng kaibigan ang tawag. Ang boses niya ay basag na at puno ng luha. Hindi na siya nagtanong. Narinig ni Bebeth ang lahat sa isang salitang iyon. Nasaan ka? Pupuntahan kita. 10 minuto lang ang lumipas. Isang luma, ngunit pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ni Tala. Mabilis na bumaba si Bebeth. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang kalagayan ng kaibigan at ang mga maleta sa tabi nito, hindi na ito nagsalita. Niyakap na lang niya si Tala ng mahigpit. Sa yakap na yon, bumigay ang lahat ng lakas na pinipilit itayo ni Tala. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang sakit, ang galit, ang takot, lahat ay bumuhos kasabay ng kanyang mga luha. Halika na, bulong ni Bebeth. Sa kondo ko muna tayo. Doon ka muna. Ang kondo ni Bebeth ay maliit. Isang studio unit na simple lang ang mga gamit. Malayo sa lawak at ganda ng bahay diwa. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang maliit na espasyong yon ay parang isang kanlungan. Isang ligtas na lugar. Habang nakaupo sa maliit na sofa, ikinuwento ni Tala ang lahat. Ang pagdating ng abogado, ang babaeng si Luna Lazaro, ang mga dokumento, ang pag-amin ni Dante. Bawat salita ay parang lason na iniluluwa niya. Hayop! Gigil na sabi ni Bebeth matapos marinig ang lahat. Hayop yang asawa mo. At ang babaeng yon, walang kaluluwa. Pinunasan ni Bebeth ang mga luha ng kaibigan gamit ang kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala, Tala. Hindi kita pababayaan. Dito ka muna hanggat kailan mo gusto. Tumangulang si Tala, hindi makapagsalita. Kinuha niya ulit ang bill ng ospital mula sa kanyang bag. Nanginginig niyang iniabot ito kay Bebeth. Nanlaki ang mga mata ni Bebeth nang makita ang halaga. Diyos ko, ito ba yung para kay Sinag? Tumango ulit si Tala. Wala na, Beth. Kinuha niya lahat. Pati yung pera para sa anak niya. Kinuha niya. Muling napayakap si Bebeth sa kaibigan. Gagawa tayo ng paraan, Tala. Gagawa tayo ng paraan. Pero paano? Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Paano niya lalabanan ang isang bilyonaryang tulad ni Luna Lazaro? Kinagabihan, habang natutulog na si Bebeth sa sahig para maibigay kay Tala ang kama, hindi mapakali si Tala. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Ang nangisi ni Luna, ang pag-iwas ng tingin ni Dante, ang tunog ng pagsara ng gate. Naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng kawalan ng pag-asa, parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ito na ba ang katapusan? Susuko na lang ba siya? Maya-maya, may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila ni Bebeth. Sino naman ang pupunta sa kanila ng ganoong oras ng gabi? In-expect mo ba? Tanong ni Tala. Umiling si Bebeth. Wala. Baka kapitbahay lang. Dahan-dahan itong tumayo at sumilip sa peephole. Kumunot ang noo niya. Sino to? May itsura, pero hindi ko kilala. Sino raw? Kinakabahang tanong ni Tala. Baka tauhan ni Luna o baka si Dante. Sandali, sabi ni Bebeth at bahagyang binuksan ang pinto. Yes, sir? Sino po sila? Isang lalaking matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks, ang nakatayo sa labas. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit magalang. Good evening, ma'am. Pasensya na sa abala, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Hahanapin ko lang sana si Mrs. Tala Alcantara. According to my records, this is her secondary contact address. Mahalaga lang po? Nagtinginan ulit si Tala at Bebeth. Paano siya nahanap ng taong ito? Nag-aalangang lumapit si Tala sa pinto. Ako si Tala. Sino po kayo? Tumingin sa kanya ang lalaki. May bakas ng awa at respeto sa mga mata nito. Mrs. Alcantara, my name is Lina Romero. I'm the former CEO of Lazaro Corporation. Natigilan si Tala. Lazaro Corporation, ang kumpanya ni Luna. Ano ang kailangan nito sa kanya?
para tapusin ang hindi pa natatapos? Tila nabasa ni Lino ang takot sa mukha ni Tala. "Huwag po kayong mag-alala," mahinahong sabi niya. "Wala ako rito para saktan kayo. Nandito ako para tumulong." Natawa ng mapait si Tala. "Tumulong? Paano? Isa ka sa kanila." Umiling si Lino. Isang matigas na ekspresyon ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. "Hindi ako isa sa kanila, at yun ang dahilan kung bakit ako narito." Huminga siya ng malalim, at ang mga sumunod niyang sinabi ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Tala. "Kilala ko si Luna Lazaro. Mas kilala ko siya kaysa sa inaakala ninyo. Alam ko kung ano ang kaya niyang gawin." Tumingin siya diretso sa mga mata ni Tala. "At alam ko kung paano mo siya lalabanan." Aba mundi. Pinagmasdan ni Lino Romero ang dalawang babae sa kanyang harapan. Ang isa, si Bebeth, ay puno ng pagdududa at handang maging isang leon para protektahan ang kaibigan. Ang isa naman, si Tala Alcantara, ay parang isang kandilang malapit ng maubos. Ang mga mata nito ay namumugto at walang kislap, ngunit sa likod ng lahat ng sakit, nakita ni Lino ang isang bagay na pamilyar, ang apoy ng isang manlilikha na ninakawan ng kanyang obra maestra. Nakita na niya ang apoy na yon dati, sa salamin. Maraming taon na ang nakalipas. Ang apartment ay maliit at masikip. Isang malaking pagkakaiba mula sa malawak at malamig na mga opisina ng Lazaro Corporation na kanyang tinalikuran. Ngunit ang init ng pagkakaibigan ng dalawang babae ay ramdam na ramdam. "Paano namin malalaman na hindi ka espiya ni Luna?" tanong ni Bebeth. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Isang makatarungang tanong. Kung si Lino ang nasa kalagayan nila, iyon din ang iisipin niya. Huminga siya ng malalim. Dahil bago niya sirain ang buhay ni Tala, sinira niya muna ang buhay ko. Iniwas ni Lino ang kanyang tingin at kinuha ang kanyang tablet mula sa dala niyang briefcase. Sa ilang pagpindot, ipinakita niya sa kanila ang isang folder ng mga lumang file, mga blueprint, mga 3D model, mga sketch. 10 taon na ang nakalipas. Ako ay isang batang arkitekto. May pangarap, may pananaw. Simula niya, ang boses ay bahagyang bumaba. Bumabalik sa isang masakit na alaala. Ang pilosopiya ko ay simple. Ang bawat gusali ay dapat may puso. Dapat itong magsilbi sa mga tao, hindi lang maging isang istrukturang gawa sa bakal at salamin. Itinuro niya ang isang disenyo sa screen, isang community center na may bukas na espasyo at maraming halaman. Mayroon itong daloy na organiko, parang isang bagay na tumubo mula sa lupa. Ito ang proyektong Silong, ang entry ko sa isang national design competition. Ito ang dapat magiging simula ng karir ko. Naramdaman ni Lino ang paglapit ni Tala. Sumilip ito sa screen ng tablet. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Nakilala nito ang wika ng disenyo. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pagpapatuloy ni Lino. Isa sa mga hurado ay isang batang negosyante na nagsisimula pa lang sa real estate. Puno ng ambisyon. Pangalan niya, Luna Lazaro. Isang mapait na lasa ang lumitaw sa kanyang lalamunan. Hindi ako nanalo. Sa katunayan, ang entry ko ay na-disqualify dahil sa isang technicality na hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan. Makalipas ang 1 taon, inilunsad ng Lazaro Corporation ang kanilang unang major project, isang high-end condominium. Ipinakita niya ang larawan ng isang makintab at modernong gusali. Tinawag niya itong The Apex. Naging napakalaking tagumpay. Iyon ang naglagay sa Lazaro Corporation sa mapa. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Pero kung titingnan ninyong mabuti, kung aalisin ninyo ang mamahaling salamin at ang imported na marmol, ang kalansay, ang puso ng disenyo, ay ang proyektong Silong. Kinuha niya ang kaluluwa ng gawa ko at binihisan niya ng kasakiman, katahimikan.
Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Sinubukan kong lumaban, sabi ni Lino. Pero sino ako? Isang baguhang arkitekto laban sa isang umuusbong na kumpanya na may mga abogadong kayang baliktarin ang itim para maging puti. Sinira nila ang reputasyon ko. Pinalabas nila na ako ang nanggaya. Walang kumpanyang tumanggap sa akin pagkatapos noon. Napayuko si Tala. Naramdaman ni Lino ang bigat ng kanyang pag-unawa. Kaya nagpalit ako ng propesyon. Sabi ni Lino, itinago na ang tablet. Pumasok ako sa business management. Nag-aral ulit ako. Nagpalakas at nagtrabaho ako para makapasok sa Lazaro Corporation. Keep your friends close, but your enemies closer. Ika nga, umabot ako sa pagiging COO. Para ano? Para hanapin ang lahat ng butas, lahat ng kahinaan, lahat ng ebidensya na magpapatunay sa ginawa niya. Pero masyado siyang matalino, masyadong malinis magtrabaho. Hanggang sa nakita ko ang bahay diwa. Sa pagbanggit ng pangalan, nag-angat ng tingin si Tala. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Lino, nakita niya ang isang kislap ng buhay sa mga mata nito. Nakita ko ang mga plano nito sa isang presentasyon ni Dante sa kumpanya, paliwanag ni Lino. At sa unang tingin pa lang, alam ko na, ang disenyo mo, mayroon itong diwa, mayroon itong kaluluwa, ang parehong kaluluwa na sinubukan kong ilagay sa mga gawa ko noon. At doon ko naintindihan, pagpapatuloy ni Lino, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi lang pera ang habol ni Luna. Inaangkin niya ang mga bagay na hindi niya kayang likhain. Kinukuha niya ang kaluluwa mula sa mga tunay na alagad ng sining. At iyon ang kahinaan niya. Lumapit siya ng isang hakbang. Mrs. Alcantara, Tala, hindi mo siya matatalo sa korte gamit ang pera. Mas marami siya niyan. Hindi mo siya matatalo sa kapangyarihan. Hawak niya ang marami niyan. Pero matatalo natin siya gamit ang bagay na wala siya at hindi niya kailanman mabibili. Ang tunay na talento at integridad. Tinitigan niya ito ng diretso. Ang babaeng wasak sa kanyang harapan. Huwag mong hayaang gawin niya sa iyo ang ginawa niya sa akin. Huwag mong hayaang manalo siya. Tulungan mo akong tulungan ka. Sama nating itayo ulit ang winasak niya. Pero sa pagkakataong ito, itatayo natin ito sa ilalim ng pangalan mo. Iniabot ni Lino ang kanyang kamay, hindi para sa isang shake hands, kundi isang alok, isang panimula. Itayo natin ang Bahay Diwa Builders. Ang mga salita ay nanatili sa hangin. Isang hamon, isang pangako, isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pinagmasdan ni Lino ang mukha ni Tala. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito. Ang takot laban sa natitirang tapang. Ang sakit laban sa bagong silang na pag-asa. Nasa mga mata niya ang sagot. Ang kailangan na lang ay ang lakas ng loob para sabihin ito. Ang mga salitang Bahay Diwa Builders ay nanatili sa hangin, umiikot sa maliit na espasyo ng kondo. Para kay Tala, ang mga salitang iyon ay sabay na tunog ng isang pangako at isang pangungutya. Bahay Diwa, ang pangalang isinilang mula sa pagmamahalan nila ni Dante. Ngayon, inaalok ito sa kanya ng isang estranghero bilang isang sandata laban sa lalaking minsan niyang minahal. Hindi niya ginalaw ang kanyang kamay, nanatili itong nakakuyom sa kanyang tabi. Ang pagtitiwala ay isang bagay na marangya na sa tingin niya ay hindi na niya kayang ibigay. Teka lang, Sir Lino. Si Bebeth ang bumasag sa katahimikan. Humakbang ito sa pagitan nila ni Tala na parang isang bantay. Maganda pakinggan ang lahat ng sinasabi mo. Pero paano? Saan kami kukuha ng pera? Papel at pangarap lang ang meron kami. Si Luna, nasa kanya ang lahat. Hindi natinag si Lino sa tanong. Tumingin ito kay Bebeth. Pagkatapos ay binalilik ang tingin kay Tala. Hindi natin kailangan ng pera para simulan ng laban. Sagot ni Lino, ang boses ay matatag. Ang kailangan natin ay isang plataporma. Isang lugar kung saan ang talento ang huhusgahan,
hindi ang yaman. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa mga ilaw ng syudad sa labas. May paparating na bidding para sa isang malaking proyekto ng gobyerno, ang bagong National Center for Community Healing, isang pasilidad para sa mental health at wellness. Hindi ito basta-basta gusali. Ang hinahanap nila ay isang disenyo na may puso, isang arkitektura na nakakapagpagaling. Humarap siyang muli sa kanila. At alam kong may interes ang Lazaro Corporation dito. Gusto ni Luna na makuha ang proyekto para sa prestige. Gagamitin niya ang lahat ng pera at koneksyon niya para manalo. Pero ang bidding na ito ay may isang patakaran. Pagpapatuloy niya, ang mga plano ay isusumite ng hindi nakikilala ang arkitekto. Blind submission. Ang mga hurado ay huhusgahan lamang ang disenyo, ang konsepto, ang kaluluwa. Doon, naramdaman ni Tala ang isang kislap. Isang maliit na kislap sa gitna ng abo. Isang laban kung saan ang kanyang tunay na lakas ang magiging sandata. Ito ang ating pagkakataon, sabi ni Lino. Ang mga mata ay nakatutok kay Tala. Gagamitin natin ang sarili niyang laro laban sa kanya. Ipapakita natin sa lahat kung sino ang tunay na may kakayahang lumikha. Kung mananalo tayo sa bidding na ito, hindi lang tayo magkakaroon ng pondo. Makukuha natin ang atensyon ng publiko. Magkakaroon tayo ng boses. At doon natin sisimulang ilabas ang lahat ng baho ni Luna Lazaro. Isang plano. Isang tunay na plano. Hindi lang basta mga salita. Pero ang takot ay naroon pa rin. Humihila sa kanya pababa. Paano kung mabigo sila? Paano kung isa lang itong pain? Napatingin si Tala sa kanyang bag na nakapatong sa sofa. Sa loob niyon ay ang bill ng ospital, ang larawan ni Sinag na nakangiti. Ang mukha ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng sagot. Kung wala siyang gagawin, sigurado na ang kanyang pagkatalo. Ang kamatayan ng pangarap ni Sinag na maging malusog. Pero kung susubukan niya, kahit gaano kaliit, mayroon siyang pagkakataon. Dahan-dahan na parang isang babasaging bagay. Itinaas ni Tala ang kanyang kamay. Nanginginig pa rin ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang ginagawa. Iniabot niya ito kay Lino. Nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Tala ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ito pag-ibig, hindi ito tiwala, ito ay determinasyon, ang lamig ng bakal. Sige, sabi ni Tala. Ang boses niya ay mahina, ngunit sa unang pagkakataon, buo. Gawin natin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lino. Hindi isang nangiti ng tagumpay, kundi ng respeto. Welcome to Bahay Diwa Builders, Tala. Sa mga sandaling iyon, sa maliit na kondo na yon, kasama ang kanyang matalik na kaibigan at isang lalaking dati estranghero, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang alyansang isinilang mula sa abo ng pagkakanulo. Ngunit habang tinitingnan ni Tala ang mga bagong kasangga sa kanyang tabi, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na tunog na nagpatigil sa kanilang lahat. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dr. Reyes. Ang doktor ni Sinag. Nanginginig ang daliri niyang sinagot ang tawag. Hello, Doc? Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at propesyonal. Ngunit ang mga salita nito ay parang isang martilyong pumukpok sa bagong tayong pundasyon ng kanyang pag-asa. Good evening, Mrs. Alcantara. Tumatawag lang ako para i-follow up ang schedule ng operasyon ni Sinag. Meron na kaming available slot sa susunod na 2 linggo. Kailangan na lang po nating masettle ang paunang bayad para ma-reserve ito. 2 linggo. Nabitawan ni Tala ang cellphone. Pumagsak ito sa sahig. Ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. 2 linggo,
para makahanap ng himala. 2 linggo. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Tala. Nilalamon ang lahat ng bakas ng pag-asa na itinayo ni Lino. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Ang Bahay Diwa Builders, ang National Center for Community Healing, ang pakikipaglaban kay Luna. Lahat ng iyon ay naging parang malayong pangarap, isang pantasyang walang lugar sa malupit na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ang katotohanan ay 2 linggo, 14 na araw. Iyon lang ang panahong meron siya para iligtas ang buhay ng kanyang anak. Tala, huminga ka. Si Bebeth ang unang kumilos, dinampot ang cellphone sa sahig at hinawakan ang nanginginig na balikat ni Tala. Ano ang sabi ni Doc? Pwede bang iurong? Umiling si Tala. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Hindi. Sabi niya may slot na. Kung palalampasin namin, hindi namin alam kung kailan ulit magkakaroon. Lumalala na ang kondisyon niya, Beth. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Ang plano ni Lino, na kanina lang ay tila napakatalino, ay parang naging isang malaking biro. Ang isang bidding para sa proyekto ng gobyerno ay inaabot ng buwan, minsan taon. 2 linggo ay isang pagpikit lang ng mata. Wala na, bulong ni Tala. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Tapos na ang laban, bago pa man magsimula. Napaupo siya sa sofa. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa sobrang frustrasyon. Nagsimulang mag-isip ang kanyang utak na parang isang hayop na natrap sa isang kulungan. Pera. Kailangan niya ng pera. Ngayon din. Yung alahas ko? Biglang sabi niya. Ang mga mata ay nanlalaki sa ideya. May naiwan pa akong kaunting alahas na bigay ni Mama. Ibenta natin, Beth. Baka sakaling sapat na para sa paunang bayad. At pagkatapos? Ang tanong ay hindi nanggaling kay Bebeth, kundi kay Lino. Kalmado ang boses nito, ngunit may bigat. Napatingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Anong at pagkatapos? Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang anak ko. Naiintindihan ko, sagot ni Lino. Hindi natinag sa kanyang pagsigaw. Pero isipin mo, Tala, ibebenta mo ang mga alahas mo. Makakakuha ka ng pera, marahil sapat, para sa down payment. Paano ang balanse? Paano ang mga gamot pagkatapos ng operasyon? Paano ang panggastos ninyo habang nagpapagaling siya? Ang pagbebenta ng alahas ay parang paglalagay ng band-aid sa isang malaking sugat. Isang pansamantalang lunas na mag-iiwan sa'yo na mas wala ng pagpipilian sa huli. Ang bawat salita ni Lino ay tumatagos dahil totoo. Wala akong pakialam, sigaw ni Tala. Gagawin ko ang lahat. May paraan, sabi ni Lino. Ang boses ay mas may diin na ngayon. Pumutol sa gulat ni Tala. May paraan para magamit ang plano natin sa problema mo ngayon. Pero kailangan mong kumalma at makinig sa akin. Dahan-dahan, lumapit ito at umupo sa coffee table sa harapan ni Tala. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata na parang sinasabing, magtiwala ka sa akin. Ang deadline para sa submission ng mga disenyo para sa Community Healing Center ay sa loob ng 10 araw, paliwanag ni Lino. Pagkatapos niyan, pipili ang mga hurado ng 5 finalist. At ito ang mahalagang parte, Tala. Ang bawat finalist ay tatanggap ng mobilization fund para i-develop ang kanilang mga plano sa isang mas detalyadong presentasyon. Natigilan si Tala. Mobilization fund? Oo, hindi ito ang buong premyo, pero malaking halaga ito. Sapat para sa paunang bayad sa ospital at marahil higit pa. Isang manipis na sinulid ng pag-asa. Napakaliit, ngunit naroon. Pero, paano tayo makakasigurado na mapipili tayo bilang finalist? Tanong ni Bebeth na nagsasalita para kay Tala.
Hindi tayo makakasigurado. Pag-amin ni Lino, isa itong sugal. Pero ito ang pinakamagandang sugal na meron tayo. Tumingin siyang muli kay Tala. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng isang kakaibang intensidad. Ang kailangan nating gawin ay hindi lang isang magandang disenyo. Kailangan nating lumikha ng isang obra maestra, isang bagay na hindi nila basta-basta isasantabi, isang disenyo na sumisigaw ng pangalan mo kahit wala itong pirma, isang disenyo na may diwa. 10 araw, 10 araw para isalin ang lahat ng kanyang sakit, galit at pagmamahal para sa kanyang anak sa isang blueprint. 10 araw para ipanganak ang pinakamahalagang obra ng kanyang buhay. Napatingin si Tala sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na minsan ay gumuhit ng mga pangarap para sa kanyang pamilya. Ngayon, ang mga kamay na ito ang kailangang gumuhit ng kaligtasan para sa kanyang anak. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Ang presyon ay nakakasakal. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang determinasyon na mas matindi pa kaysa kanina. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagiging isang ina. Tumayo si Tala. Naglakad siya papunta sa maliit na lamesa sa sulok kung saan iniwan ni Bebeth ang ilang papel at lapis. Dinampot niya ang isang blangkong papel. Ang puti nito ay nakakasilaw, puno ng posibilidad at ng bigat ng responsibilidad. Humarap siya kay Lino. Ano ang mga kailangan nila para sa proyekto? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit mayroon ng tono ng isang arkitektong handang magtrabaho. Ibigay mo sa akin ang lahat ng detalye. Ang sumunod na mga araw ay naging isang malabong panaginip na binubuo ng kape, mga guhit na hindi natapos, at ang walang tigil na pagtakbo ng orasan. Ang maliit na kondo ni Bebeth ay naging kanilang war room. Ang lamesa sa sulok, na dati para lang sa kainan, ay puno na ngayon ng mga tracing paper, T-square, at mga libro ng arkitektura na hiniram ni Lino. Si Lino ang naging kanilang strategist. Gabi-gabi, dumarating siya pagkatapos ng kanyang misteryosong trabaho. Dala ang mga pagkain at impormasyon. Ito ang mga posibleng materyales na gagamitin ng Lazaro Corp, sabi niya isang gabi habang inilalatag ang isang folder. Imported Italian marble, German-engineered glass, smart lighting systems. Ang magiging hitsura ng proposal nila ay malamig, makintab, at napakamahal. Iyon ang wika ni Luna. Ang halaga ng isang bagay ay nakabase sa presyo nito. Paano natin lalabanan yon? Tanong ni Bebeth habang naglalagay ng bagong tasa ng kape sa harap ni Tala. Ang meron lang tayo ay papel at lapis. Hindi, sagot ni Lino. Ngunit ang mga mata niya ay nakatingin kay Tala. Ang meron tayo ay isang bagay na hindi nila kayang bilhin. Ang meron tayo ay kwento. Kwento. Paulit-ulit na sinasabi ni Tala sa kanyang sarili. Ano ang kwento ko? Ngunit sa tuwing haharap siya sa blangkong papel, ang tanging kwentong lumalabas sa dulo ng kanyang lapis ay ang kwento ng kanyang kabiguan. Ang mga linya niya ay magaganda, ngunit walang buhay. Ang mga espasyo ay tama masasukat, ngunit walang pakiramdam. Gumuguhit siya ng isang gusali, hindi isang tahanan ng paggaling. 4 na araw na lang bago ang deadline. Ang pagod at pressure ay unti-unti nang lumalamon sa kanya. Binato ni Tala ang pang-anim na binilog na papel sa basurahan na puno na. Hindi ko kaya, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pagod. Wala akong maisip. Ang utak ko ay parang isang tuyong balon. Kaya mo yan, Tala, sabi ni Bebeth. Hinahaplos ang kanyang likod. Ngunit hindi na naniniwala si Tala. Bawat segundo na lumilipas ay isang hakbang papalapit sa pagkawala ng slot para sa operasyon ni Sinag. Biglang nagring ang cellphone niya. Isang numerong hindi nakarehistro. Nag-aalangan siyang sagutin ito, ngunit baka importante.
Hello? Tala, ako to. Ang boses na yon. Ang boses na minsan ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay nagdudulot ng isang alon ng pagkasuklam. Si Dante. Napatayo siya at lumayo ng kaunti, na parang ang boses nito ay isang dumi na ayaw niyang madikit sa kanyang mga kasama. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Tala, nakikiusap ako. Itigil mo na to, sabi ni Dante sa kabilang linya. Nakarating sa akin na may binubuo raw kayong kumpanya. Nalalabanan ninyo si Luna? Hindi mo siya kilala, Tala. Mapanganib siya. Isang tawang mapait ang kumawala sa bibig ni Tala. Ngayon mo pa naisip na mapanganib siya? Noong kinukuha niya ang bahay natin, ang pera para sa anak mo, hindi ba siya mapanganib? May paraan, Tala. Pwede kitang tulungan, desperadong sabi ni Dante. Kakausapin ko si Luna. Bibigyan kanya ng pera para sa operasyon ni Sinag. Higit pa sa kailangan mo. Ang kapalit lang ay tumahimik ka. Kalimutan mo na ang bahay diwa. Umalis ka na lang ng payapa. Ang alok ay parang isang sampal. Ang kanyang katahimikan kapalit ng buhay ng kanyang anak. Gusto nilang bilhin ang kanyang dignidad. Hindi. Mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi ko ibebenta ang kaluluwa ko, Dante. At lalong hindi ko gagamitin ang anak ko para pagtakpan ang kasalanan ninyo. Tala, makinig ka. Hindi. Ikaw ang makinig. Putol niya. Ang boses ay matatag na sa unang pagkakataon. Huwag na huwag mo na akong tatawagan ulit. Ibinaba niya ang tawag. Nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi sa takot, kundi sa galit. Hinarap niya si Nalino at Bebeth na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Gusto nilang bayaran ako para manahimik, sabi ni Tala. Ang mga kamao ay nakakuyom. Gusto nilang gawing presyo ang operasyon ni Sinag. Lumapit siya sa lamesa, kinuha ang lapis at tinitigan ang blangkong papel. Ang tawag na yon, na dapat sana ay lalong sumira sa kanya, ay nagbigay ng isang bagay na hindi niya inaasahan, kalinawan. Naunawaan niya na ngayon. Ang National Center for Community Healing ay hindi tungkol sa mga materyales, hindi tungkol sa engranding disenyo. Ito ay tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Sinag. Ito ay tungkol sa lahat ng taong nasaktan, na tinanggalan ng boses na kailangang magsimula ulit mula sa wala. Ang paggaling ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang proseso. Isang paglalakbay. Pumikit si Tala. Inisip niya si Sinag. Ang mahina nitong puso. Ang pangarap nitong makatakbo ng hindi napapagod. At bigla, dumating ito. Ang imahe. Malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Hindi isang malaking gusali, kundi isang koleksyon ng mga mas maliliit na istruktura na parang isang nayon. Nagsisimula sa isang espasyong makipot at madilim na sumisimbolo sa sakit at pagkasira. Unti-unti, habang naglalakad ka lumalawak ang espasyo, dumarami ang liwanag. May mga hardin sa pagitan. Ang mga bintana ay nakaharap sa pagsikat ng araw. At sa gitna ng lahat, isang bukas na espasyo, isang puso, isang hardin kung saan ang mga pasyente ay pwedeng magtanim. Isang lugar kung saan ang pag-aalaga sa isang bagay na may buhay ay nagiging bahagi ng kanilang sariling paggaling. Ang pangalan ay biglang lumabas sa kanyang isip. Hindi lang basta healing center, bahay pag-asa. Dinilat ni Tala ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Lino at Bebeth, isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang paningin. Kinuha niya ang lapis. Ang kamay niya ay hindi na nanginginig. Sa isang sigurado at matatag na guhit, iginuhit niya ang unang linya sa papel, ang simula ng isang paglalakbay, ang simula ng kanilang paglaban. Ang konsepto ng bahay pag-asa ay parang isang apoy na nagliyab sa loob ni Tala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang pagod ay napalitan ng isang kakaibang enerhiya. Ang sakit ay naging panggatong. Ang sumunod na 4 na araw ay isang digmaan laban sa oras.
Si Tala ang general, nakatungo sa lamesa na parang isang medanong papel. Ang kanyang lapis ay sumasayaw sa ibabaw ng tracing paper. Bawat guhit ay may kahulugan, bawat linya ay may emosyon. Hindi na ito trabaho. Ito ay isang panalangin na isinasalin sa wika ng arkitektura. Iginuhit niya ang bawat sulok, bawat hardin, bawat bintana, na iniisip ang isang pasyenteng naghahanap ng liwanag. Si Lino ang kanyang tenyente. Habang si Tala ang lumilikha ng kaluluwa, si Lino ang nagbibigay dito ng katawan. Siya ang gumagawa ng mga teknikal na plano, kinakalkula ang tibay ng istruktura at nagre-research ng mga materyales. Gagamit tayo ng local. Mungkahi ni Lino isang madaling araw habang tinitingnan ang mga sketch ni Tala. Kawayan para sa mga accent walls, adobe para sa sahig ng hardin, mga materyales na humihinga na may kwento ng ating lupa. Mas mura, pero mas makabuluhan. Tumango si Tala, nagustuhan ng ideya. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng gagawin ni Luna. Habang si Luna ay mag-aangkat ng marmol para ipakita ang yaman, sila ay gagamit ng kawayan para ipakita ang katatagan. At si Bebet ang kanilang anghel de la guardia. Siya ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi pa sila bumabagsak. Siya ang tagadala ng kape, tagaluto ng lugaw sa madaling araw, at tagasabing, matulog ka muna, kahit isang oras lang Tala, hindi ka makina. Sa huling gabi bago ang deadline, ang tensyon sa loob ng kondo ay halos nahihipo. Ang sahig ay nagkalat ng mga papel, ang hangin ay amoy kape at tinta. Ito na, sabi ni Tala. Ang boses ay paos sa pagod. Hawak niya ang mga huling rendering. Ang bahay pag-asa ay hindi na lang isang ideya sa kanyang isip. Buhay na ito sa papel. Ang larawan ay nagpakita ng isang lugar na payapa. Puno ng liwanag at halaman. Isang kanlungan. Perpekto, bulong ni Lino. Kitang-kita ang paghanga sa kanyang mga mata. Kailangan na nating i-submit, sabi ni Bebet, nakatingin sa orasan sa kanyang cellphone. 10:00 na ng gabi. Hanggang hating gabi lang ang online submission. Si Lino ang umupo sa harap ng laptop. Inihanda na niya ang lahat ng mga file, nakascan sa high resolution at nakaayos sa tamang format na hinihingi ng submission portal ng gobyerno. Isa-isa nilang pinanood habang ina-upload ni Lino ang mga dokumento, ang architectural plans, ang structural calculations, ang essay na nagpapaliwanag sa konsepto at pilosopiya ng bahay pag-asa na isinulat mismo ni Tala mula sa puso. Ang lahat ay nasa portal na. Ang kailangan na lang gawin ay pindutin ang huling submit button. Huminga ng malalim si Tala. Ito na, ang bunga ng kanilang walang tulog na mga gabi, ang tanging pag-asa para sa operasyon ni Sinag. Okay, sabi ni Lino. 1, 2, ikinilos niya ang mouse papunta sa button. 3! Pinindot niya ito. Isang loading icon ang umikot sa screen. 1 segundo. 2 segundo. 10 segundo. Pagkatapos, isang mensahe ang lumitaw. Nakasulat sa maliit at pulang mga letra. Error. Server is currently unavailable. Please try again later. Ano? Sabay-sabay nilang sabi. Sinubukang i-refresh ni Lino ang page. Ganoon pa rin ang mensahe. Sinubukan niyang i-upload ulit. Wala. Ang portal ay bumigay. Subukan mo ulit. Nagpapanik na, sabi ni Bebet. Sinusubukan ko. Sagot ni Lino. Ang kalmadong ekspresyon niya ay napalitan na ng pag-aalala. Paulit-ulit niyang pinipindot ang refresh button, ngunit walang nangyayari. Tumingin si Tala sa orasan. 10:30 p.m. Ang bawat minuto ay parang isang patak ng buhangin sa isang hourglass na malapit nang maubos. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay muling gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig at mas mabigat kaysa dati. Matapos ang lahat ng kanilang ginawa, sa isang technical error lang ba sila matatalo? Hindi, mariing sabi ni Lino. Tumayo ito mula sa upuan.
Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. May isa pang paraan. Nakasulat sa rules na pwede ring mag-submit ng hard copy sa main office nila basta ma-receive bago mag-alas 12. Pero ang opisina nila ay sa kabilang dulo ng syudad, sabi ni Bebeth. Mahigit 1 oras ang biyahe kung walang traffic. Wala na tayong oras para mag-isip, sabi ni Lino. Mabilis na kinuha ang isang malaking document tube. Tala, ilagay mo rito ang mga orihinal na plano. Bebeth, tawagan mo ang kotse. Bilisan ninyo. Nagsimula silang kumilos na parang mga sundalong inatake. Maingat ngunit mabilis na inilagay ni Tala ang mga plano sa loob ng tube. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang pagkakamali lang, isang gusot sa papel, ay pwedeng sumira sa lahat. Nang makababa sila, naghihintay na ang sasakyan. Sumakay sila at humarurot sa madilim na kalsada ng gabi, 11:15 p.m. Nakatitig si Tala sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga guhit. Ang bawat pulang traffic light ay isang torture. Ang bawat mabagal na sasakyan sa harapan nila ay isang kaaway. 11:45 p.m. Natanaw na nila ang gusali, mataas at mukhang opisyal. Doon, turo ni Lino. 11:57 p.m. Huminto ang sasakyan sa tapat ng lobby. Hindi na nila hinintay na pumarada ito ng maayos. Sabay-sabay silang bumaba at tumakbo papasok. Ang lobby ay malawak at walang tao. Isang security guard lang ang nasa desk. Saan po ang submission office para sa bidding? Hingal na tanong ni Lino. Sa 15th floor, sir. Pero sarado na po sila. Hindi pa. Hanggang midnight. Giit ni Tala. Tiningnan ng guard ang kanyang relo. 3 minuto na lang, ma'am. Hindi na sila sumagot. Tumakbo sila papunta sa elevator. Pinindot ang buton na parang doon nakasalalay ang kanilang buhay. Ang paghihintay sa pagdating ng elevator ay parang isang kawalang hanggan. Nang bumukas ito, pumasok sila at pinindot ang 15. Habang umaakyat ang elevator, tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Ding! 15th floor! Bumukas ang pinto. Isang mahabang koridor ang nasa harapan nila. Sa dulo, isang pinto na may nakasulat na Bids and Awards Committee. Nakita nila ang isang janitor na may hawak na susi. Isasara na sana ang pinto. Sandali! Sumigaw si Tala. Gamit ang lahat ng natitirang lakas niya. Tumakbo sila. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na koridor. Lumingon ang janitor. Nagulat. 11:59 p.m. Inabot ni Lino ang document tube. Hingal na hingal. Submission para sa Community Healing Center. Kinuha ito ng janitor. Tiningnan ang orasan sa pader sa loob ng opisina at pagkatapos ay tumingin sa kanila. Isang selyo ang itinatak niya sa logbook. Isinara niya ang pinto. Naiwan silang 3 sa koridor. Pawis, pagod at walang masabi. At nakatayo lang sila doon, nakasandal sa pader. Habang dahan-dahang bumabalik sa normalang tibok ng kanilang mga puso. Nagawa nila. Naipasok nila. Ngunit habang nakatayo doon si Tala, sa tahimik na koridor, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sapat na kaya ito? Nakatayo si Luna Lazaro sa harap ng bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Lazaro Tower. Sa ibaba, ang syudad ay parang isang kukumikinang na diorama. Isang koleksyon ng mga gusali at ilaw na kaya niyang hawakan sa kanyang palad. Ang kapangyarihan ay isang bagay na konkreto para sa kanya. Nakikita, nahahawakan, at nabibili. Sa ibabaw ng kanyang malawak na mesang gawa, sa salamin at bakal, ay nakalatag ang proposal ng Lazaro Corporation para sa National Center for Community Healing. Ang pangalan ng proyekto nila, The Prism. Ito ay isang obra ng modernong arkitektura, isang toreng gawa sa salamin na didibuho sa sinag ng araw para lumikha ng mga bahaghari sa loob. Makintab, mamahalin, perpekto. Isang tropeo na malapit ng idagdag sa kanyang koleksyon.
Kape ninyo po, Ma'am Luna. Inilapag ng kanyang assistant na si Antonio ang isang tasa sa kanyang mesa nang walang ingay. Napakaganda po talaga ng The Prism. Sigurado na po itong mananalo. Hindi lumingon si Luna. Hindi ako nagbabayad sa'yo para sa mga bagay na sigurado na, Antonio. I-check mo ulit ang listahan ng mga hurado. Siguraduhin mong nakatanggap sila ng ating tokens of appreciation. Opo, ma'am. Naipadala na po kahapon. Good. Tumunog ang kanyang private line. Si Dante. Bumuntong hininga si Luna. Isang abala. What? Sagot niya. Walang anumang init sa kanyang boses. Luna, nag-aalala ako. Sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Narinig kong nakapag-submit sila, si Tala. So, paano kung manalo sila? O kahit mapili lang, baka magkaroon sila ng pera, ng boses, Dante, putol ni Luna. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Ang papel mo sa kwentong ito ay tapos na. Nakuha ko na ang gusto ko, ang bahay diwa, ang lupa, ang konsepto. Ikaw ay isang susi na ginamit para buksan ang isang pinto. Ngayong bukas na ang pinto, hindi ko na kailangan ng susi. Katahimikan sa kabilang linya. Pero Luna, mahal kita. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Luna. Hindi. Ang mahal mo ay ang pera ko at ang kapangyarihan ko. Huwag mo na akong tatawagan ulit sa linyang ito. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Isang langaw na kailangan lang patayin. Ngunit ang pagbanggit sa pangalan ni Tala ay nag-iwan ng isang hindi magandang lasa. Bahay Diwa Builders. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang pangalang iyon. Ang pangalang iyon na pag-aari na niya ngayon. Naalala niya ang disenyo ni Lino Romero, maraming taon na ang nakalipas. Ang proyektong Silong. Mayroon itong isang bagay na hindi niya maintindihan, isang bagay na organiko, isang kaluluwa, isang diwa. Kinuha niya ang istruktura nito, ngunit hindi niya makuha ang kaluluwa. Ang disenyo ni Tala ay mayroon din noon. Nakita niya ito sa mga paunang plano pa lang na ipinakita ni Dante sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito kinailangan. Hindi dahil maganda ito, kundi dahil ayaw niyang may ibang taong nagmamay-ari ng ganoong uri ng talento. Kung hindi niya kayang likhain, kukunin niya. Sasakupin. Aangkinin. Lumipas ang isang linggo ng paghihintay. Ang araw ng anunsyo ng 5 finalist. Kalmado si Luna. Nakaupo siya sa kanyang trono, ang kanyang leather office chair, habang binabasa ang isang business magazine kung saan siya ang nasa pabalat. Ang pag-anunsyo ng resulta ay isang formalidad na lamang. Ang kanyang mga tao sa loob ng komite ay nagsabi na sa kanya na ang The Prism ay nakatanggap ng pinakamataas na paunang marka. Sakto 5:00 ng hapon, pumasok si Antonio sa kanyang opisina, hawak ang isang tablet. Ngunit ang mukha nito ay hindi mukha ng isang tagapaghatid ng magandang balita. Maputla ito at may butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi nag-angat ng tingin si Luna mula sa magazine. So, anong oras natin ipapadala ang press release ng ating pagkapanalo? Hindi agad sumagot si Antonio. Narinig ni Luna ang mababaw nitong paghinga. Ibinaba ni Luna ang magazine at tinitigan ito. I said, "What's the good news, Antonio?" Napalunok si Antonio. Iniabot nito ang tablet ng nanginginig ang kamay. Ma'am. Simula nito, ang boses ay halos pabulong. May problema po tayo. Ang linggo ng paghihintay ay mas masahol pa kaysa sa linggo ng walang tulog na pagtatrabaho. Ang katahimikan ay naging kanilang kalaban. Bawat tunog ng cellphone ay nagpapatigil sa kanilang paghinga. Bawat email notification ay nagpapakaba sa kanilang dibdib. Nasa kondo pa rin sila ni Bebeth. Ang war room nila ay naging isang waiting room. Malinis na ang mga kalat na papel, ngunit ang tensyon ay nananatili sa hangin, mas makapal pa kaysa dati. Si Tala ay hindi mapakali.
Naglalakad siya pabalik-balik sa maliit na espasyo, ang isip ay lumilipad sa kung saan-saan. Naalala niya ang tawag ni Dante. Ang alok, ang insulto. Pagkatapos ay lilipad ang isip niya kay Sinag, ang papalapit na deadline ng ospital. Ang bawat araw na lumilipas ay isang paalala ng kanilang nauubos na oras. Kumain ka muna, Tala, sabi ni Bebeth sa 10 beses na yata sa araw na yon. Hawak ang isang plato ng kanin at adobo. Umiling lang si Tala. Wala akong gana, Beth. Paano ako kakain? Si Lino naman ay tahimik lang sa isang sulok, nakatutok sa kanyang laptop. Walang tigil niyang nire-refresh ang official government website kung saan ia-anunsyo ang mga resulta. Siya ang kanilang tore ng kalmadong lakas, ngunit nakikita ni Tala ang bahagyang panginginig ng kanyang daliri. Sa tuwing pinipindot niya ang F5 key, 5:00 ng hapon, ang oras na sinabi sa kanila na lalabas ang resulta. Nagtipon silang tatlo sa harap ng laptop ni Lino. Ang kanilang mga ulo ay magkakalapit. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng pag-click ng mouse at ang kanilang sariling mabibigat na paghinga ang maririnig. Wala pa rin, sabi ni Lino. Ang boses ay bahagyang kinakapos. 5 minuto pa ang lumipas. 10 minuto. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. At bigla, nagbago ang itsura ng website. May isang bagong link sa pinakataas ng page. Announcement. Top 5 finalists for the National Center for Community Healing Project. Nagkatinginan silang tatlo. Ito na. Dahan-dahan, na parang nag-iingat na baka masira ang screen, pinindot ni Lino ang link. Isang PDF file ang nagload. Ang listahan. Nakaayos-ayon sa alpabeto. Binasa ni Tala ang mga pangalan sa kanyang isip. A. Acosta and Sons Design Firm. Hindi sila. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Bebeth. C. CNC Architectural Guild, hindi pa rin sila. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. FFL Integrated Works. 3 pangalan na. 2 na lang ang natitira. Napapikit si Tala. Ayaw na niyang tumingin. El Lazaro Corporation. The Prism, syempre. Inaasahan na nila. Ngunit ang makita ang pangalan ni Luna sa listahan ay parang isang suntok sa sikmura. Ang pangalan ng kanyang kaaway, nakasulat ng buong pagmamalaki. Isa na lang. Isa na lang ang pag-asa nila. Hindi makapagsalita si Bebeth. Si Lino ay nakatitig lang sa screen. Ang muka ay hindi mabasa. Dahan-dahan, idinilat ni Tala ang kanyang mga mata at pinilit ang sarili na basahin ang huling entry na dapat sana ay nagsisimula sa letrang MON o kahit ano pa. Pero hindi. Ang nakasulat ay X, Proponent Represented by Bahay Diwa Builders, Bahay Pag-asa. Katahimikan. 1 segundo ng katahimikan kung saan sinubukan ng utak ni Tala na iproseso ang mga salitang nabasa niya. Paulit-ulit niya itong binasa. Bahay Diwa Builders, Bahay Pag-asa. Ang pangalan nila, ang pangalan ng kanyang obra. Pasok! Bulong ni Bebeth, hindi makapaniwala. Pasok tayo? At doon, bumigay ang lahat. Pasok tayo! Sigaw ni Bebeth. Tumalon-talon ito at niyakap si Tala ng mahigpit. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang mga luhang hindi niya namalayang namumuo ay biglang bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng isang emosyon na napakatindi, halos masakit. Isang halo ng ginhawa, pasasalamat at tagumpay. Napatingin siya kay Lino. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong nakangiti. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng isang taong matagal nang naghihintay ng hustisya. Nagawa natin, sabi ni Lino, tumatango. Nagawa natin. Habang sila ay nasa gitna ng kanilang pagdiriwang, tumunog ang cellphone ni Lino. Isang opisyal na numero mula sa komite. Ini-loudspeaker niya ito. Good afternoon.
Is this Mr. Lino Romero, representative of Bahay Diwa Builders? Sabi ng isang formal na boses. Yes, this is he. Congratulations! We would like to formally inform you that your proposal, Bahay Pag-asa, has been chosen as one of the 5 finalists. An official email has been sent to your registered address with the details for the next phase, as well as the procedure for claiming the mobilization fund. Ang mga salitang yon, mobilization fund. Nang matapos ang tawag, nagkatinginan ulit silang tatlo. Ang dahilan kung bakit sila lumaban, ang himalang kanilang hinintay. Walang nagsalita. Kinuha ni Tala ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa Pag-asa, hinanap niya ang numero ng ospital. Idinayal niya ito. Habang nagriring, tumingin siya kay Lino at Bebeth. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hello? Ito po ba ang billing department ng St. Luke's? Opo, ako po ito. Si Tala Alcantara. Tumatawag po ako tungkol sa anak ko, si Sinag. Gusto ko lang pong i-confirm ang schedule ng operasyon niya. Opo, itutuloy po namin. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa 2 taong naging kanyang sandalan sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. May pag-asa na si Sinag. Sabi niya, sa pagitan ng mga hikbi ng kagalakan, nagawa natin. May pag-asa na siya. Binasag ni Luna Lazaro ang hawak niyang paperweight na gawa sa kristal. Ang mga piraso nito ay kumalat sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesang kahoy. Kumikinang na parang mga luhang yelo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naguwala. Ang kanyang galit ay hindi maingay. Ito ay malamig. Isang nagyeyelong puwersa na kayang pumatay ng walang bakas. Bahay Diwa Builders, inulit niya ang pangalan na parang isang sumpa. Bahay Pag-asa. Ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob ng babaeng iyon na gamitin ang sakit bilang isang sandata. Ang lakas ng loob niyang hamunin siya sa sarili niyang larangan. Antonio! Tawag niya sa intercom. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Pumasok ang kanyang assistant. Ang mukha ay puno pa rin ng takot. Yes, Ma'am Luna? Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Bahay Pag-asa. Utos niya. Gusto kong malaman ang bawat kahoy, bawat pako, bawat hibla ng damo sa disenyong yon. At higit sa lahat, gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Tala Alcantara. Hanapin mo ang kanyang kahinaan. Lahat tayo ay mayroon yan. Opo, ma'am. At iset mo ang isang meeting. Dagdag ni Luna, isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Kasama ang ating kaibigang si Dante Alcantara, RT. Makalipas ang 3 araw, sa isang silid sa ospital, ang tunog na pinakakinatatakutan ni Tala ay naging musika sa kanyang pandinig. Ang steady, ritmikong beep, beep, beep ng heart monitor na nakakabit kay Sinag. Matagumpay ang operasyon. Nakaupo si Tala sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hawak ang maliit nitong kamay. Maputla pa rin si Sinag, ngunit payapa ang kanyang pagtulog. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Tala ang isang tunay na kapayapaan. Ang lahat ng pagod, lahat ng luha, lahat ng sakripisyo, nagbunga ang lahat. Dumating si Bebeth, dala ang isang bag ng mga prutas at malinis na damit. Kamusta ang pasyente natin? Pabulong nitong tanong. Stable na siya, sagot ni Tala. Ang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mukha. Sabi ng doktor, malakas daw ang laban ng anak ko. Siyempre, nagmana sa nanay eh, sabi ni Bebeth at niyakap ang kaibigan. Ano ang susunod na plano, Ma'am Architect? Pahinga muna, sabi ni Tala. At pagkatapos, maghahanda na tayo para sa final presentation. Lalaban tayo ng patas, Beth, at mananalo tayo. Ang pag-asa ay parang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng silid. Maliwanag at mainit.
Ngunit sa labas ng kanilang maliit na mundo ng pag-asa, ang mga ulap ay nagsisimula ng magtipon. Kinabukasan, habang nagbabantay pa rin si Tala, dumating si Lino, ngunit ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng saya o pagbati. Seryoso ito. May dala itong isang bagay na mas mabigat kaysa sa pagkain o bulaklak. Tala. Simula niya, ang boses ay maingat. May kailangan kang makita. Inabot niya ang kanyang cellphone. Isang sikat na online news portal ang nakabukas. Ang headline ay parang isang sampal sa mukha ni Tala. Arkitektong naghahamon sa gobyerno, gumaganti lang nga ba sa dating asawa? Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binabasa ang artikulo. Puno ito ng mga detalyeng pamilyar sa kanya, ngunit binaluktot para maging isang kasinungalingan. Ayon sa isang source na malapit sa pamilya Alcantara, ang paglahok di umano ni Tala Alcantara sa prestihiyosong bidding ay hindi dahil sa profesionalismo, kundi dahil sa personal na galit. Matapos ang kanilang mapayapang paghihiwalay, si Mrs. Alcantara ay di umano'y hindi matanggap ang bagong relasyon ng kanyang dating asawa, ang negosyanteng si Dante Alcantara, sa CEO ng Lazaro Corporation na si Miss Luna Lazaro. Ginagamit niya ang proyekto para siraan kami. Sabi ng source, ang buong konsepto ng healing ay isang patama sa aming relasyon. Ito ay isang pag-atake, hindi isang proposal. Hindi na niya tinapos basahin. Parang nasusuka si Tala. Ang kanyang pinakabanal na obra, ang Bahay Pag-asa, ay binaboy at ginawang isang murang tsismis. Ang source na malapit sa pamilya, si Dante. Walang ibang pwedeng gumawa nito. Ginamit siya ni Luna at pumayag siya. Hindi ito totoo. Bulong ni Tala, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Hindi. Alam ko, sabi ni Lino, ang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Ito ang ganti niya, Tala. Hindi niya kayang talunin ang disenyo mo, kaya ikaw ang sinisira niya. Ang kredibilidad mo. Bago pa man makasagot si Tala, tumunog ang telepono ng ospital sa tabi ng kama ni Sinag. Isang nurse ang kumatok at pumasok. Ma'am Tala Alcantara? Ako po. Hirap na sagot ni Tala. May tawag po kayo mula sa Bids and Awards Committee. Inilipat ko po ang linya dito. Nagkatinginan si Tala at Lino. Puno ng masamang kutob. Dahan-dahang inabot ni Tala ang telepono. Hello, this is Tala Alcantara. Good morning, Miss Alcantara. This is Attorney Fernandez from the Bids and Awards Committee. Tumatawag po kami dahil nakarating sa aming kaalaman ang isang artikulo na kumakalat online tungkol sa inyo at sa inyong proposal. Ang boses ay malamig at opisyal. Dahil dito, ang komite ay nagpasya na magpatawag ng isang preliminary ethical hearing bukas ng umaga para bigyan kayo ng pagkakataong linawin ang mga isyong ito bago namin payagang magpatuloy ang inyong proposal sa final phase. Nabitawan ni Tala ang telepono. Ang sikat ng araw na kanina lang ay nagbibigay liwanag sa silid ay parang biglang nawala. Hindi na lang ang kanyang disenyo ang nasa panganib. Ang kanyang pangalan, ang kanyang integridad, ang kanyang buong pagkatao ay isasalang na ngayon sa isang paglilitis. Ang telepono ay bumagsak mula sa kamay ni Tala. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa tahimik na silid ng ospital. Ang tunog na yon ay parang hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Isang hearing, isang ethical hearing. Ang mga salita ay parang lason. Ang kanyang pinakapribadong sakit, ang pagkakanulo sa kanya, ay gagawing isang pampublikong sirko. Huhusgahan siya hindi bilang isang arkitekto, kundi bilang isang babaeng iniwan, isang desperadang dating asawa. Ayoko na, bulong ni Tala. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hindi ko na kaya, Lino. Ayoko na. Pinulot ni Lino ang telepono at ibinaba ito ng maayos. Lumuhod siya sa harap ni Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon,
na hindi pa nakikita ni Tala dati. Isang malamig na galit. Tala, makinig ka sa akin, mariin niyang sabi. Ito mismo ang gusto niya. Ito ang plano niya mula sa simula. Ang sirain ka para sumuko ka. Pero paano ako lalaban? Humagulgol si Tala. Ang personal na buhay ko ang ginagamit nilang sandata. Ang sakit ko. Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko nang hindi hinuhubaran ang buong pagkatao ko sa harap nila? Hindi mo kailangang magdepensa, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Pumutol sa pag-iyak ni Tala. Huwag na huwag kang magpapadala sa kanilang pain. Hindi ito tungkol sa iyo at kay Dante. Huwag mong hayaang maging tungkol doon. Pero yun ang tanong nila. Hindi. Hindi mo sasagutin ang tanong nila. Sabi ni Lino. Tinitigan niya si Tala ng diretso sa mata. Sasagutin mo ang tanong na gusto mong sagutin. Kapag tinanong ka nila, ginawa mo ba ang disenyong ito dahil sa galit mo sa iyong dating asawa? Hindi mo sasabihing hindi. Hindi mo ipagtatanggol ang sarili mo. Huminga siya ng malalim. Sa halip, sasabihin mo, ginawa ko ang disenyong ito dahil naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam ng isang taong nasira. Ginawa ko ito dahil alam ko kung gaano kahirap magsimula muli mula sa abo. Ang Bahay Pag-asa ay hindi isinilang mula sa galit. Isinilang ito mula sa pag-unawa sa sakit at sa matatag na paniniwala na ang bawat isa, kahit gaano pa kasira, ay may karapatang gumaling. Natigilan si Tala. Ang mga luha niya ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang sakit, ang bagay na ginagamit ni Luna para wasakin siya. Iyon din pala ang kanyang pinakamalakas na sandata. Gagamitin natin ang kanilang lason laban sa kanila. Pagpapatuloy ni Lino. Gagawin nating lakas ang iyong kwento. Hindi ka isang biktimang nagrereklamo. Ikaw ay isang arkitektong lumilikha mula sa karanasan. Ang iyong disenyo ay hindi isang pag-atake. Ito ay isang testimonya. Dahan-dahan, naramdaman ni Tala ang pagbabago sa loob niya. Ang nagyeyelong takot ay unti-unting napalitan ng isang mainit at nagbabagang damdamin. Galit. Ngunit hindi na ito ang galit ng isang biktima. Ito ang galit ng isang mandirigma. Tumingin siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog, payapa at walang kamalay-malay. Ipinaglalaban niya ang buhay nito. Ipaglalaban din niya ang dignidad nila. Tumayo si Tala. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay namumula pa. Ngunit wala na ang bakas ng pagkatalo. Sige, sabi niya. Ang boses ay buo na. Harapin natin sila. Kinabukasan ang conference room ng Bids and Awards Committee ay malamig at walang kaluluwa. Isang mahabang mesa ang nasa gitna kung saan nakaupo ang 5 miyembro ng komite. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at mahirap basahin. Pumasok si Tala kasama si Lino. Hindi siya nagsuot ng damit na parang biktima. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer at puting blouse. Professional, malinis at malakas. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang lakad ay hindi nag-aalangan. Umupo sila sa mga upuang inilaan para sa kanila. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang abogado ni Luna Lazaro. Nakangisi na parang isang buwitreng naghihintay ng pagkain. Magsimula na tayo, sabi ng chairman ng komite. Isang matandang lalaki na may makapal na salamin. Miss Alcantara, ipinatawag namin kayo ngayon dahil sa mga seryosong alegasyon na naglalagay sa integridad ng proyektong ito sa alanganin. Mayroon ba kayong paunang pahayag? Bago pa man makasagot si Tala, bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Pumasok si Dante Alcantara, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Hindi siya makatingin ng diretso kay Tala. Pasensya na kung nahuli ako, sabi ni Dante sa komite.
Ipinatawag ninyo ako bilang isang resource person. Naramdaman ni Tala ang palalamig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang titig ng lahat ng tao sa silid, ang kanyang berdugo, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ay narito ngayon, sa harap niya, handang ibaon ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang pagpasok ni Dante ay nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Naging parang isang korte at si Tala ang nasasakdal. Tumingin siya kay Lino na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang tango, isang paalala. Manatili ka sa plano. Mr. Alcantara, salamat sa pagdalo, sabi ng chairman. Maari mo bang kumpirmahin sa komiteng ito na ang inyong paghihiwalay ni Miss Alcantara ay naging magulo at puno ng alitan? Ito na, ang simula ng pag-atake. Nag-iwas ng tingin si Dante. Tumingin ito sa kanyang mga mamahaling sapatos. Opo, mayroon po kaming mga hindi pagkakasundo. At totoo ba na ang proposal na isinumite ni Miss Alcantara, ang Bahay Pag-asa, ay may mga elementong personal na patama sa inyong kasalukuyang relasyon? Tanong ulit ng chairman, malinaw na binabasa ang script na ibinigay sa kanya. Napatingin si Tala kay Dante, naghihintay sa huling pagtataksil, ngunit si Dante ay hindi sumagot, nanatili siyang nakayuko. Ang katahimikan ay humaba. Nakita ni Tala ang paggalaw ng kanyang panga na parang may isang malaking bagay na pinipigilan niyang lumabas sa kanyang bibig. Mr. Alcantara, untag ng chairman. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Dante. Ngunit hindi sa chairman siya tumingin o sa abogado ni Luna. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tala. Sa mga mata ni Dante, nakita ni Tala ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang lalaking minahal niya noon. Puno ng pagsisisi, puno ng sakit, puno ng hiya. Hindi, sabi ni Dante. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi po totoo yan. Nagulat ang lahat sa silid, lalo na ang abogado ni Luna. Pero Mr. Alcantara, sa nauna nating pag-uusap, mali ang mga sinabi ko noon. Putol ni Dante. Ang boses ay unti-unting lumalakas. Tumayo siya at hinarap ang komite. Ang paghihiwalay namin ni Tala. Kasalanan ko ang lahat. Iniwan ko siya. Ninakaw ko ang pera niya. Ninakaw ko ang pangarap niya. Dahil naging mahina ako. Dahil nagpadala ako sa tukso at kasakiman. Objection! Sigaw ng abogado ni Luna. This is irrelevant to the hearing. Hindi ito irrelevant, giit ni Dante. Dahil kailangan ninyong malaman kung saan nanggagaling ang disenyong ito. Tumingin siyang muli kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pinipigilan. Ang Bahay Pag-asa ay hindi isinilang sa galit. Isinilang ito sa karanasan. Alam ni Tala kung gaano kasakit ang masira. Alam niya kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng lahat. Kaya siya lang ang may kakayahang lumikha ng isang lugar para sa mga taong kailangang maghilom dahil nanggaling siya doon. Napatayo ang abogado ni Luna. Ito ay isang kasinungalingan. Binayaran ang taong ito para... Mayroon pa, sabi ni Lino. Tumayo na rin siya sa unang pagkakataon. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Hindi lang testimonya ang dala namin. Inilapag niya sa mesa ang mga dokumento. Ito ang mga bank record ni Mr. Alcantara na nagpapakita ng malaki niyang pagkakautang sa sugal. At ito ang mga ebidensya na ang Lazaro Corporation sa pamamagitan ni Miss Luna Lazaro ang nagbayad ng mga utang na yon, kapalit ng paglipat ng lahat ng ari-arian nila ni Tala sa kanyang pangalan. Ito ay pambablackmail, sigaw ng abogado. Hindi, kalmadong sabi ni Lino. Ang tawag dito ay katotohanan. At ito pa, naglabas siya ng isa pang set ng mga blueprint, ang luma niyang disenyo. Ang proyektong silong, inilagay niya ito sa tabi ng mga plano ng unang kondominium ni Luna. Ito ang pruweba na ang buong pundasyon ng Lazaro Corporation ay itinayo sa pagnanakaw
ng intellectual property, isang pattern ng paninira at pagnanakaw. Iyan ang tunay na ethical issue dito. Natahimik ang buong silid. Ang mga miyembro ng komite ay napatingin sa mga dokumento. Pagkatapos ay sa abogado ni Luna na namumutla na. Ang kanilang bitag ay naging isang bumerang, ngunit hindi pa tapos si Tala. Tumayo siya, ang kanyang presensya ay buo at matatag. Hinarap niya ang komite. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari sa pagitan namin ng dating asawa ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng kapangyarihan at dignidad. Ang mahalaga ay ito. Ang arkitektura ay hindi lang tungkol sa bakal at salamin. Ito ay tungkol sa tao. Ang bahay Pag-asa ay hindi isang gusali. Ito ay isang pangako. Isang pangako na kahit gaano kakadilim na lugar manggaling, palaging may lugar para sa liwanag. Palaging may pag-asa. Tumingin siya sa bawat miyembro ng komite. Huwag ninyong husgahan ang aking nakaraan. Husgahan ninyo ang aking gawa. Isang malawak na bakanting lote. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay maliwanag. Sa gitna ng lote, nakatayo ang isang malaking signboard. Nakatayo sa harap nito si Tala, kasama si Bebeth, Lino, at ang kanyang 2 anak. Si Sinag, na may peklat pa sa dibdib, ay masiglang tumatakbo sa damuhan, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa dati. Malakas na ang kanyang puso. Ang Lazaro Corporation ay nasa ilalim ng investigasyon. Ang kanilang mga kontrata sa gobyerno ay sinuspinde. Si Luna ay nawala sa mata ng publiko. Si Dante naman ay humarap sa mga kaso niya at nagsimulang ayusin ang kanyang buhay. Humingi siya ng tawad at kahit hindi pa handa si Tala na magpatawad, nakita niya ang simula ng kanyang pagbabago. Lumapit si Lino kay Tala. Handa ka na ba? Tumingin si Tala sa kanyang mga anak, sa kanyang kaibigan, at sa lalaking tumulong sa kanyang bumangon. Tumingin siya sa lupang pagtatayuan ng kanyang pangarap. Isang pangarap na isinilang sa sakit, ngunit yayabong sa pag-asa. Hindi lang isang gusali ang kanilang itatayo. Itatayo nilang muli ang kanilang mga buhay. Ngumiti si Tala, isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong buo na muli. Simulan na natin.